Hoy hoy! Chiefs ahoy! For today's video guys, share ko sa inyo yung mga dapat nyong dalhin pag pupunta kayo dito sa Saudi Arabia as OFW. Kagaya ko? OFW na. Pero yun nga guys, share ko sa inyo yung mga dapat nyong dalhin pag pupunta kayo dito sa, or pag pupunta kayo dito sa, or pag napag-isipan nyo magtrabaho dito sa Saudi Arabia as OFW. Mga mahalagang importante yung sasabihin ko sa inyo. Start na tayo. Number 1, syempre personal documents. Ano yung personal documents kung hindi mo alam? Kasi, personal documents like passport, passport, visa, yung contract nyo sa papasukan nyo dito, tapos yung mga mahalagang importante pa na sa tingin nyo importante, dalhin nyo. Ganun. Then, syempre, pag dadalhin nyo yun, make sure na may photocopy kayo ng mga documents na yun para pagdating nyo dito, in case na hanapan kayo ng photocopy, ay mapoprovide kayo. Ganun. So, mabilis ang transaction lang yung mangyayari. Then, pangatlo, dun sa personal documents, magdala na rin kayo ng passport size na ID photo nyo. Para in case lang nahanapan kayo ng picture, may mapoprovide kayo na medyo fresh pa kayo. Ganon, di ba? Pangalawa na tayo. Kumbaga, nadala nyo yung personal documents, ready na kayo, di ba? Pangalawa, damit or clothing. Ganyan. Dito sa Saudi Arabia, kung hindi pa kayo nakakapag-research about sa Saudi Arabia, ang Saudi Arabia po is nasa gitna ng desierto or desierto na siya. Pag nasa desierto ka, matik na yun, mainit. So ano ba dadalhin yung mga damit dito? Ako, nagdala ako ng dry fit. Bakit? Kasi yun lang yung damit ko eh. Hindi, pero kasi parang mali na nagdala ako ng dry fit. Nung sinadamit ko ngayon is dry fit. Kasi pag nasa labas ako at ito ang suot ko, tagos yung init. So kung magpupunta kayo dito, magdala kayo ng damit, pwede rin dry fit. May advantages din ng pagsusot ng dry fit. Ganyan. Pros na ito, madaling matuyo. Kung magdadala kayo ng damit, yung mga presko na kulay. Ganun. Hindi ko alam kung ano yung mga presko na kulay. Pero mga ganong damit yung dalhin nyo. Tapos medyo loose. Huwag yung masyadong fit. Medyo loose lang na damit dalhin nyo. Then sa mga babae naman, di naman siya required na. Kasi nga medyo lumuluwag na yung Saudi Arabia. Yung abaya, ganyan. Yung makikita nyo sa picture, ganyan. Tapos, long sleeve na dress, abaya pa rin patawag na. Pero ganyan yung mga sukutan nila dito. Yung most ng mga babae, ganyan. So, may nabibilan naman dito, pero syempre gusto nyo nga prepared kayo pag pupunta kayo dito. Gusto nyo lahat, nasa inyo na. Ganyan, ready na, ganyan. Magbumili na lang kayo. Meron naman sa mga divisoria niyan, ganyan, sa Janggek, kung gusto nyo. Pwedeng iba-iba kulay, walang problema. Hindi na kailangan ng black, ganyan. Okay lang na black, pero pwede rin namang ibang kulay. Kasi ganun yung mga sukutan nila madam dito eh. Ibang kulay. Isa nga may design pa eh. So ganun lang, mga clothing. Dala na rin kayo. Good for, siguro yung dalhin yung damit. Good for 2 weeks. Ganun. Rotation na lang gawin nyo. Kasi ako, sa company na napasukan ko, provided nila yung uniform. Ganon. Problema, yung uniform na susutin mo sa unit, hindi mo pwede sutin sa labas. Ganon. Kasi syempre, sterile ganyan, sterile. So yung susutin kong damit papuntang work is ganito lang. Tapos dinala ko yung pants ko na scrubs. So yun na yung suit ko. Ang ginagawa ko na lang para medyo makatipid. Medyo ano lang. Ito, suot ko ngayon. Pampasok. Bukas, ito rin yung suot ko. Hindi naman ako nangangamoy dito eh. Hindi naman legit, hindi ka mangangamoy. Pangatlo, personal care items. Ano yung nilalaman ng personal care items? Yun yung mga sabon nyo, pagligo, shampoo, skincare products, maging skincare, gano'n. Yun nga pala, pag pupunta kayo dito, sobrang dry kasi ng hangin dito. So, advice ko lang sa inyo, magdala kayong moisturizer. Tsaka sunblock, kung medyo sensitive yung balat nyo. Sunblock, moisturizer, tsaka lip balm. Kasi, kung mapapansin nyo.
Hindi nagda-dry kasi yung lips ko dito. Sobrang dry, kahit na sobrang hydrated na ako. Nagda-dry pa rin siya. Lalo, kasi madalas, trabaho, bahay lang ako. Tapos lahat ng establishment dito is naka-aircon. Malamig. Ganyan. So magda-dry talaga ako. Hindi ka sanay sa aircon kagaya ko. Magda-dry talaga. So, yun yung mga kulang ko. Yung lip balm. Pero nagdala ako moisturizer. Pero nagdala na rin kayo. Siguro good for 2 months na skincare. Depende sa paggamit nyo. Pero kasi everyday talaga moisturizer. Kasi sobrang dry talaga. As in, namumuti yung ganito, nagbabalat. So, kailangan talaga. Pang-apat, electronics and gadgets. So, much better kung pupunta kayo dito, may dala kayong dalawang cellphone. Bakit dalawang cellphone? Yung isa pang personal, isa pang joke lang. Yung dalawang cellphone, pwede mong gamitin yung SIM card mo dun sa Pilipinas, dun sa isang cellphone. Then yung pangalawa, SIM card mo dito. Ganyan. Pero depende sa inyo. Ganyan. Gusto isang cellphone lang na dalawang SIM card kung pwede ilagay, okay lang. Ganyan. Ewan ko kasi, sa isang phone, ewan ko ba't ganun ang trip ko sa buhay. Dito sa isang phone ko, parehas SIM card yung gamit. Parehas smart na SIM card yung gamit ko. So, kailangan ko bumili ng isa kasi yung isang SIM card ko, may mga personal na text akong kailangan ma-receive ko. Hindi ko siya nagagamit. Papalit-palit ako ganyan. Pagdating nyo sa airport, pwede na kayo bumili ng SIM card. Ano ibibigay nyo dun sa airport pag bibigay SIM card? Passport and visa. Yun lang kailangan nila. Hindi pa nila kailangan ng ikama nyo. Ganun. Pero pag ipapatransfer nyo na yung number nyo sa ikama, pupunta kayo dun sa mismong network provider na binigyan nyo, which is sa akin, STC. Pumunta ka sa branch ng STC. Sinabi ko lang doon na kailangan kong ipa-transfer yung number ko sa ikama. So, kinuha nila sa akin is passport and visa wallet. Doon lang. Power bank. Kung meron kayong power bank dyan or wala pa, bumili na kayo. Pwede nyo i-hand carry yung power bank as long as 20,000 mAh na kayo naman. Ganun. Not sure kung 20,000 yung max. Pero pwede yan. Dala kayo siguro ng mga isa lang or dalawa. Depende sa paggamit nyo ng power bank. So, mga extra cords ng phone. Kung Type-C, siguro mga dalawang Type-C dalhin nyo. Then, mga adapter. Ito nga pala guys, ang adapter nila dito, tawag dito Type-G. Type-G yung adapter nila dito. Socket pala, socket. So, yan, pinakita ko sa inyo. Ganyan yung tsura ng Type-G. Tatlong ganyan. Yan, parang T-Rex. Tatlo. Before ako punta dito, bumili na ako ng Type-G. Kasi nga, nag-research ako bago magpunta dito. Bumili na ako ng isang Type-G. Hindi ko lang, hindi ako nagdala ng extension. So, para hindi nyo na magawa pagkakamali ko, magdala na kayo extension. Para, kasi napansin ko dito, yung outlet dito sa dito na ako, nandito, pagkatapat na ng chest ko yung outlet. Ganun. Tapos yung cord ko is like silang. So, ganyan, pagkain yan. Ganyan talaga i-set up ko ngayon. Tapos pinapato ko yung cellphone ko dyan. Ganyan. Ganun yung i-set up ko. So, para hindi na kayo magkaya sa akin na nahihirapan, magdala na lang kayo ng extension. Diba? Good. Pang-5, food and snacks. Yan. Kung may cravings kayo sa Pilipinas na wala dito, pwede nyo dalhin. Pwede kayo bumili as long as walang baboy. Sabi nila bawal ng baboy na dalhin dito. Pero ayun. Kung dito kasi bawal talaga pork dito guys. Saka bawal alak. Why are we still here? Just to suffer? Kasi zero alak dito. Kung makinginom ka tapos pupunta ka dito, huwag na boy. Pero kung gusto mo magbago, punta ka dito. Walang problema. Yun nga lang kung baka mag-withdrawal ka. Ako medyo nanunig yung lalamunan ko, ganyan. Pero titis mo na lang. 2 buwan na hindi nag-iinom. Pero laban lang. Okay lang kayo. Pag-uwi na lang ng Pilipinas, bawi tayo. Magdala kayo mga paborito nyo, pero ano yung advice ko? Instant noodles, canned goods, chicheria, mga ganyan. Pero nasa inyo yan. Pero ayaw nyo, di wag. Pero yung canned goods, mas kung gusto nyo magdala ng bigas, pwede rin. Ganyan. Kaya ang gawin nyo, i-max nyo yung 2 maleta. Kasi sa akin, isang maleta lang dinala ko. 23 kilos ang isa. So, ang 2, 46. Sobrang tamad ko magbitbit. Dinala ko sa maleta na lang. Tapos, majority ng laman ng maleta ko, puro damit. Dinala lang ako biskuit na Skyflex, tapos Nescafe na puro.
para kaya kang ipaglaban. Ganun talaga ako, which is kulang talaga. Buti na lang, nakakuha ko ng food allowance. Nakapag-grocery ako dito kahit pa paano. Nakabila ko ng itlog, tapos itlog ulit, tapos itlog. Pero ganun. So, kung gusto nyo hindi magaya sa akin, sulitin nyo na yung 2 maleta. Isang maleta para sa mga damit, personal items. Then pangalawang maleta, may budget ka, mag-grocery ka na eh. Ganon, may budget ka, mag-grocery ka na sa Pinas, dali mo dito. Para in case na wala ka pang makuha ang sweldo, walang food allowance, at least may makukuha ka. May mahuhugot kang pagkain, hindi ka gutom. 6, pera, money. So, yung peso into Saudi Riyals, papalit nyo na sa Pilipinas pa lang. Pero dito may mga palitan naman, yun nga, ng dollars to Saudi Riyals. Walang, dito, pagkapansin ko, walang palitan ng peso to Saudi Riyals. Sa Pilipinas meron, sa airport meron, sa mga malls meron. Magpapalit na kayo. So, dinala ko dito nasa 1.5 Saudi Riyals. Ang dinala ko dito, pocket money. Para lang in case na may kailangan ng bilhin, mag-grocery. May mahuhugot ako in case na wala akong makuha food allowance. At least may mahuhugot ako. Tawa ng Diyos. Ayun. Pocket money ha, pa-convert kayo bago kayo pupunta dito. Walang convert ng peso sa Saudi Riyals dito. Pa-convert nyo na sa Philippines pa. Pang-pito natin yung health and safety. Bakit health and safety? Hindi kasi yung mga medications. Yan. Kailangan nyo magdala ng mga like yung mga paracetamol. Kung may allergies kayo, dali nyo yung mga gamot yung pang-allergies. Make sure lang na dala nyo yung reseta, tapos may medicine kayo. Baka kasi questionin. Bakit may dalang mga ganong karaming gamot? Pero huwag tayo magdala masyadong marami. Kasi meron naman din yan. May pharmacy naman dito. Pwede nyo mabilan. Hindi ko lang sure kung magkano yung gamot. Dito kayo bibili. Kasi hindi pa ako naman nakakabili ng gamot. Ayan, hindi ako mahilig sa gamot. So, pag nagkagaya yan, sinisipon ako, tubig lang, tsaka yun. Hindi. Yun lang, dala kayo yun. Band-aids, betadine, in case na sugatan ka sa katangahan mo, at least may panglinis ka. Yun lang naman, personal medications. Medications nyo. Dala kayo, ha? Dala kayo. Dito, share ko na lang din yung culture nila sa Saudi Arabia. Dito guys, sabi ko nga kanina, open na dito. Pero hindi pa ganun ka-open. Especially sa mga provinces nila. Pero sa mga cities, medyo open na. Pero hindi pa naman sobra. Share ko lang sa inyo, meron sila kasi ditong prayer time. Parang 5 times a day sila nag-pray. So, yung mga establishments dito, nagsasara pag prayer time nila. Pero iba naman, hindi na. Pero majority, nagsasara talaga sila. Sabihin nila sa inyo, sala. Sabihin, pray na sila. Respect na lang din natin yung culture nila dito, yung religion nila. Kasi, sobrang strict ng religion nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung magdadala kayo ng damit, make sure na medyo balot kayo, especially sa mga babae. Then sa mga lalaki naman, kahit na open na dito, kahit may nakikita kayo naka-short sa labas. Ayun. At naputol lang nga ang video dahil napuno ang aking cellphone. Pero yun, sabi ko nga, sa mga lalaki, respect na lang din natin. Kasi dito, experience ko may nakikita ako naka-shorts. Shorts. Pero, majority ng tao dito is naka-pants. Parang bihira sa kanila ang makakita ng naka-shorts sa labas. Tingin nyo naman na okay naman sa lugar nyo, hindi naman ganun ka-stricto na, mag-short kayo. Kasi nag-short naman dito, especially sa mga ibang lahi ata. Nag-short sila. Ako, minsan short ako sa labas. Pero, syempre, sasabihin ako, ba't ka short sir? Ganyan. Masita ka. Pero based on mas experience ko so far, hindi pa naman ako sisita. Pag nasita ako, sabihan ko kayo guys. Pero, itong tayo pa talaga masita eh. Pero, as experience ko, hindi pa naman ako sisita. Dala na lang din kayo ng pants. Mas maraming pants compare sa shorts. Siguro mag-short kayo sa alam na ng apartment nyo, ng bahay nyo, ganyan. Pero, yun. Sa magbabae ka, dalaan na lang ng mga, yun nga, abaya or long sleeve. Dalaan na lang. Kasi huwag masyadong fit. Kung may kurbada ka, pwede lang masyadong fit dito. Tapos yun, respeto na lang sa culture nila dito, sa paniniwala nila, sa religion nila, respeto na lang. Tapos, syempre, dayuhan lang tayo dito, hindi tayo taga dito. So, yun lang. Pagdating nyo dito, grabe yung
ibang-iba as in. Ibang-iba yung Saudi Arabia sa Pilipinas. Pagdating nyo dito, enjoy nyo lang, makakaramdam talaga kayo ng homesick. Pero ito talaga, nag-OFW kayo. So parte na ng pagiging OFW. So far ako, parang ginagawa ko na lang is parang inisip ko, reliever ako dito sa Saudi Arabia. Kasi ganun din ako sa Pilipinas. Nagre-reliever ako sa ibang unit namin. Ganun na inisip ko. Tapos, high-tech naman na ngayon eh. Pwede ka na makipag-video call sa mga family mo. Para kasama mo na naman din sila. Yun. Pero, syempre hindi lagi kasi iba yung oras. 5 hours ahead yung Philippines. Then, dito, 5 hours behind. Tama ba? Basta ganun. Then, yun lang. Kasi dito pag uwi ko sa bahay, galing work, alas 10 na sa bahay. So, hindi ko na sila matawagan. Kaya natatawagan ko na lang sila pag rest day. Ganun. Pero minsan may mga event, tatawagan ko sila. Ganun. Yun lang. Ano pa ba kulang? Kung may kulang ako nasabi na sa tingin yung halaga at importante, comment nyo na lang sa baba. Ganun. See you soon dito sa Saudi Arabia. Kita-kits tayo dito. Pag nakita nyo ako, sigawan nyo lang ako, upal! At lilingon na ako doon. Pero yun, sa mga nagkawala pumunta dito, safe po dito sa Saudi Arabia ha. Safe po dito. Ganun. Wala namang bansa na 100% safe. May mga krimen talaga na hindi may iwasan. Pero dito, Saudi Arabia, safe naman. Siguro kasi lalaki. Pero pag sa babae, hindi ko pa alam. Pero iba na yung Saudi Arabia. Based sa mga kwento ng mga kakilala ko sa akin na ganito Saudi Arabia, ganito. Pero nung dumating ako dito, okay naman siya. Ganyan. Tapos, yun nga pala, pag pumunta kayo dito, aral kayo ng language. Huwag nyo gayahin na pagdating ko dito, tsaka ako nag-aaral. Kasi struggle is real. Especially sa mga nurse. Kasi sa mga di ko nakakalam, nurse po ako dito sa Saudi Arabia. Dialysis nurse. Yan. So, aralin nyo. Start kayo sa numbers, sa mga basic trace nila, greetings, ganyan. Pero yun, pag araw-araw mo naman ginagawa, araw-araw mo naririnig, araw-araw mo na sa babanggit, matadali. Pero ako, aminado ako, hirap ako sa language, mag-aaral ng language. Pero may mga nalalaman naman na ako. Minsan, pag di ka kasi natandaan, lagi ka mama. Pero yun, siya maswerte din ako kasi napunta akong UNIS. May mga Pinoy. So, may mga pagtatanungan. Pero, kung nandiyan pa kayo sa Pilipinas at pupunta kayo dito sa Saudi Arabia, kahit anong work, mag-aaral kayo ng language nila dito. Marami. Aralin nyo na. Marami naman sa YouTube, sa Google, sa may mga mobile application app. May mga ganun naman na pwede kayo mag-aaral ng language. Aralin nyo na kapag nandiyan kayo. Tapos, pag nandito na kayo, nagagamit nyo na yun. Or gamitin nyo sa Pilipinas pa lang. Kausapin nyo yung katabi nyo, yung Arabic, tapos hindi pala nakakaintindihan. Diba? Sino nagmukhang tanga? Hindi yung katabi mo, hindi ikaw. Diba? Yun lang. Salamat sa panonood and feeling ko napakahaba ng video. Pero yun yung mga mahalagang importante na dapat yung dalhin at malaman pag pupunta kayo sa Saudi Arabia. Kung may nasabi akong mali, sabi akong kulang, comment nyo na lang sa baba. I-correct nyo ako kasi hindi naman ako perfecto. Yun lang. Salamat sa panonood. Kung gusto mo itong video na to, like, comment, and subscribe. Pero first time ko ulit sabihin, ngayon ko lang ulit sinabi yung ganun na. Pero yun, subscribe ka, tapos comment ka, like nyo yung video. Share nyo na rin kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Pero, as I said, kung gusto mo to, salamat. Kung hindi, okay lang. Walang problema. Peace.